Sa pong mapagpalang araw sa ating lahat. Good morning po sa ating lahat. Ngayon po ay ika-2 ng buwan ng August. At unang linggo ng buwan ng Agosto. Tayo po ay pumasok na sa ika-5 buwan ng pandemic at pumapasok na rin tayo sa ika-6. At salamat sa Diyos, naririto pa rin tayong lahat. Nawa po ang lahat ng mga sumusubaybay ay kasama pa rin namin hanggang ngayon. Sa pagkakataon pong ito, ay nais ko pong manawagan sa lahat. Ito pong panawagang ito ay panawagan para maging handa. Ang ating pong tatalakayang scripture ay galing po sa Aklat ng Roma, chapter 13, verse 11 to 14. Ang sabi po sa verse 11, "Besides this, you know the time that the hour has come for you to wake from sleep. For salvation is nearer to us now than when we first believed." Verse 12, "The night is far gone, the day is at hand. So then, let us cast off the works of darkness and put on the armor of light." Verse 13, "Let us walk properly as in the daytime, not in orgies and drunkenness, not in sexual immorality and sensuality, not in quarreling and jealousy." Verse 14, "But put on the Lord Jesus Christ and make no provision for the flesh to gratify its desires." Purihin po ang Panginoon sa pagkabasa ng Kanyang salita. Tayo po ay samandaling manalangin. Ang maraming Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat pong muli sa pagkakataon ni Diyos na ipinagkaloob mo sa amin na kami po ay magkasama-sama dito po sa live streaming na ito. Bagamat hindi po kami nakikita ng mukhaan, dalayan ko po Diyos, nawa po ang lahat ng mga kasubaybay sa araw na ito, Diyos, ay tunay na makita ang mahalagang mensahe na daladala ng iyong mga salita sa araw na ito. Tunay nga, Panginoon, na nawa po ay maramdaman namin patuloy ang pagsama mo sa bawat isa sa amin habang kami po ay tuloy-tuloy na nakakaranas ng mabigat ng pandemyang ito ng COVID-19. Purihin ka, O Diyos, purihin ka. Ito pong aming samudalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Amen. As Christians, we live in the certainty that Jesus is coming again. Marahil po yung mga iba na hindi mga Kristiyano ay hindi po nila alam ito, no? But sa atin pong mga Kristiyano, tayo po ay nakakatiyak ng ating Panginoong Hesus ay muling babalik. Kaya nga po ang ating panawagan ay para maging handa sa pagbabalik muli ng ating Panginoon. As we celebrated the coming of the Christ child at Christmas, marami pong tao ang palaging naalala ito at sineselebrate itong Christmas season. We should also remember that the risen Christ is coming for a second time. Ang ating pong Panginoong Hesus na nabuhay na maguli ay muling babalik sa ikalawang pagkakataon. Sabi po niya sa aklat ng Revelations, chapter 22, verse 7, "And behold, I am coming soon. Blessed is the one who keeps the words of the prophecy of this book." I am coming soon. Ito pong sinasabi niya. At sa Revelation 22 verse 20, "He who testifies to these things says,
Surely, I am coming soon. Amen. Come, Lord Jesus. In today's passage, Apostle Paul writes with a sense of urgency. Talagang sinasabi niya na kinakailangan gawin na natin ito agad. Ang maghanda. Kasi marami pong tao ang nawawala na sa paghanda. Bakit? Kasi maraming naranasang problema. Dahil dito sa pandemic na ito. Yung iba, busy sa paghahanap buhay na pwede na sila maghanap buhay ulit. At nakakalimot na meron pa tayong isang pinaghahandaan na napakahalaga sa buhay ng bawat tao. At ito nga po ay ang paghahanda sa muling pagbabalik ng ating Panginoong Hesus. We need to be ready for Christ's return at any moment. Because sabi nga, hindi natin alam kung kailan siya babalik. It could be today. It could be tomorrow. Or the other day. At dahil po dito, because of this, we have to wake up. Yan pang unang panawagan ni Apostol Pablo. Wake up! Romans 13:11, besides this, you know the time that the hour has come for you to wake up from sleep. For salvation is nearer to us now than when we first believed. Talaga pong sa araw-araw ng ating buhay, mga kapatid, na lumilipas. Palapit ng palapit ang muling pagbabalik ng ating Panginoong Hesus. Hindi po tayo pare-pareho ng panahon ng pagkakilala. Marahil ang iba sa atin, matagal na. Namananampalataya, mga ilang taon na. Ang iba ay bago pa lang. Pero ang sinasabi po dito ay kinakailangan na tayong maghanda sapagkat ang ating kaligtasan, yung katuparan ng ating kaligtasan ay palapit na ng palapit kesa nung una tayong makakilala sa Diyos. No one knows how long this period of time will last. But it's all part of what we call the end times. Ito pong mga nararanasan natin ngayong kahirapan. Yan po ay parte na ng tinatawag na end times. Yung mga first century Christians na nauna sa atin, initially believed that Jesus would return immediately. Ang paniniwala po ng mga naunang Kristiyano sa atin, ng ating Panginoong Hesus, ay babalik na agad. But when He didn't, nung hindi po muling nagbalik agad ang ating Panginoong Hesus, ano po nangyari? Some grew complacent, naging relax po sila, and began to lose sense of commitment to their faith. Dahil sa natagalan ng pagbabalik ng Panginoon, hanggang ngayon nga, ang akala nila ay talagang nakalimot na yung iba. So Paul reminded them, pinaalalahanan po sila ni Apostol Pablo, they were ever nearer to their ultimate salvation, their heavenly home. Palapit na po ng palapit yung ating pong mararanasang kaligtasan natin. Jesus told a parable with a similar theme, the parable of 10 virgins found in Matthew 25, 1-13. Ganito po ang umpisa, The parable of the 10 virgins. Sabi po sa Matthew 25:1, then a kingdom of heaven will be like 10 virgins who took their lamps and went to meet the bridegroom. 5 of them were foolish, and 5 were wise. Bakit po kaya naging foolish at naging wise? Sabi po sa verse 3, for when the foolish took their lamps, they took no oil with them. So ganito po, kaya sila tinatawag na foolish dahil may dalat silang lampara,
hindi sila nagdala ng extra oil. Hindi sila naging handa. Kala nila ay darating kaagad yung kanilang iniintay. But the wise took flask of oil with their lamps. So yun pong mga matalino ay nagbaon ng ekstrang langis para sa kanilang mga lampara. And sa verse 5, as the bridegroom was delayed, they all became drowsy and slept. So lahat po sila, nakakatulog dahil sa tagal ng kanilang pag-aantay. But at midnight, there was a cry, "Here is the bridegroom. Come out to meet him." Yan, dumating na yung kasintahang lalaki. Salubungin niyo na siya. Therefore, sa verse 7, then all those virgins rose and trimmed their lamps. So lahat po sila ay bumangon at nagmamadali para salubungin yung kasintahang lalaki. And 25:8, and the foolish said to the wise, "Give us some of your oil, for our lamps are going out." So, dahil sa tagal ng kanilang paghihintay, naubusan na po ng langis. Yung kanila pong mga lampara, yung mga, lahat sila nauubos na, Kaya ang sabi ng mga babae na hindi nagdala ng extra na langis, bigyan nyo naman kami ng galing sa inyong baon. Kasi namamatay na yung aming lampara. Verse 9, but the wise answered, saying, There will not be enough for us and for you. Go rather to the dealers and buy for yourselves. So pag nagbigay sila, hindi na parehong magkakasya. So sabi nila, bumili na lang kayo doon sa tindahan. So medyo may kalayuan yung tindahan. So sila po'y bumili muna. Dahil sa sila ay hindi naghanda ng ayos. And verse 10, and while they were going to buy, the bridegroom came, and those who were ready went in with him to the marriage feast, and the door was shut. So yun pong mga handa, may baon, pumasok na doon sa loob ng building ng kasalan. Afterwards, verse 11, the other virgins came also, saying, Lord, Lord, open to us. So dumating po yung mga bumili para sila ay makapasok. But sa 12, ang sabi po dyan, but he answered, truly I say to you, I do not know you. So sa verse 13, what's therefore? For you know neither the day nor the hour. So ano pong dapat gawin, mga kapatid? Magbantay palagi. Palaging handa. The central point of the parable reflects the Boy Scout motto. Ano ba yun? Be always prepared. Laging handa. Pagdating po sa pagbabalik muli ng ating Panginoong Hesus, kinakailangan nating maging handa. So you will never know when the groom will return for his bride. Scripture repeatedly refers to Jesus as the groom and the church as His bride. So ang binabalikan po ng Panginoong Hesus dito sa lupa ay yung kanyang iglesia. So church, wake up from your slumber and get ready for His return. Ikalawa po, ang sabi po dyan, we should clean up our Christian life, ating pong linisin yung ating buhay bilang mananampalataya. We don't want to be found dirty when Christ returns. Ayaw nating abutan tayo na marumi sa harapan ng ating Diyos sa kanyang muling pagbabalik. Paul describes the waiting period as night. Paul uses night and day not just to illustrate periods of time
but also good and evil. In verse 12, he says, the night is far gone, the day is at hand. So then, let us cast off the works of darkness. Atin na daw tanggalin yung gawa ng kadiliman and put on the armor of light sa ating buhay. The last phrase, armor of light, suggests that there is some protection in seeking to live godly lives. May protection po dyan pag tayo ay namumuhay ng makadiyos na pamumuhay. In verse 13, Paul 6 examples of behavior to avoid. Ito po ang hindi natin dapat ginagawa habang tayo nag-iintay. Sabi niya, let us walk properly as in the daytime. Pagka kasi maliwanag, maraming tao ang hindi gumagawa ng kalokohan. Pag maliwanag. Pero sa panahon natin ngayon, kahit maliwanag, meron na rin gumagawa ng krimen. So sabi dyan, let us walk properly as in daytime. Not in orgies and drunkenness, not in sexual immorality and sensuality, not in quarreling and jealousy. Ito pong panahon ng pandemic, 5 buwan. Sa unang ilang buwan pa lang, pinagbawal yung alak, pag-iinuman, bawal. Pero marami pa rin matigas ang ulo, maraming nahuli. Nagpupuslit ng mga alak para sila'y makapag-inuman. Ang sabi po dito, and drunkenness. Pag-iinom, paglalasing, sexual immorality and sensuality, not in quarreling and jealousy, hindi pag-aaway-away. So how do we clean up when we so easily return to all temptations? Paano tayong maglilinis ng ating pamumuhay? Romans 7:18, for I know that nothing good dwells in me, that is in my flesh. For I have the desire to do what is right, but not the ability to carry it out. Ang sabi nga po ng Biblia, the spirit is willing, but the flesh is weak. Meron tayong kahinaan sa laman. So Romans 7:19, ang sabi po ni Apostol Pablo, for I do not do the good I want, but the evil I do not want is what I keep on doing. Anong kanta? Gusto ko magpakabait, pero hindi ko magawa. Ito po sinasabi dyan, Hirap na hirap. Gusto kong gumawa ng mabuti. Yun ang aking gustong gawin. At yung masama na hindi ko gustong gawin, ay yun ang palagi kong nagagawa. At sabi niya sa 24, wretched man that I am, who will deliver me from this body of death? Pero ano po sinabi niya sa 25? Thanks be to God through Jesus Christ our Lord. Salamat sa Panginoon sapagkat meron tayong kalakasan. Meron tayong pag-asa, mga kapatid, dahil sa ating Panginoong Jesucristo. Bagamat yung ating katawan gustong palagi ang gumagawa ng kasamaan, yung ating espiritu gustong gumawa ng kabutihan, sa tulong at habag ng ating Panginoong Jesucristo, kaya nating gawin yan. So then, I myself serve the law of God with mind, but with my flesh, I serve the law of sin. Our only hope for change rests in our Savior. Sa atin lang pong Panginoong Hesus, ang ating pag-asa para tayo ay tunay na mabago sa araw-araw. Number 3, we should grow up in our Christian lives. So, dapat po tayo na lumago sa ating buhay bilang mananampalataya. Paul says, if you really want to clean up, you need to get rid of the old clothes that don't fit anymore. Ang luma nga nating damit, tinatapon natin, lalo kung medyo lumusog na tayo.
Hindi na magkasya. Ano po? Put on new clothes, sabi niya. Appropriate to your new standing as a follower of Christ. Tayo nagbibihis na ng panibagong bihis. Ano ho? Kaya nga sa 2 Corinthians 5:17, therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. Ano pong mga lumipas? The old has passed away. Behold, the new has come. Instead of trying to force ourselves into new habits, Paul says we should clothe ourselves with the Lord Jesus Christ Himself. Ang dapat nating ibihis sa ating katawan ay ang ating Panginoong Jesucristo. Stop thinking how to gratify all our other desires. Romans 13:14, put on the Lord Jesus Christ and make no provision for the flesh to gratify its desires. If you seek to follow Christ, to truly put Him first in your life, your desires for other less helpful things will diminish. So pag daw ang ating ginagawa ay talagang sumunod sa ating Panginoong Kristo, palagi natin siyang iniuuna, nilalagay sa harap sa ating buhay. Yung pong mga pagnanais natin sa ibang bagay na hindi nakakatulong ay liliit, hihina. Here, the goal is not to live the perfect, sin-free life, but simply to follow Jesus. To become more like Him every day. Stop trying harder. Start trusting more. Dagdagan natin ang ating pagtitiwala sa ating Panginoon. Huwag tayong maging masyadong trying hard. Sa sarili nating lakas, kundi magtiwala tayo sa Kanya na tayo ay Kanyang bibigyan ng kalakasan. Meron pong kwento tungkol sa 2 wolf sa loob ng bawat tao na nagtutunggali. Meron daw tayong wolf sa loob, na nagtutunggali sa araw-araw. Ang isa ay nagpapakita ng iyong kabutihan, isang mabuting wolf, at gustong tratuhin ang mga tao na mabuti sa iyong kapaligiran. Nagpapalakas ng kalooban, nagpapatibay sa iba, at nagmamahal. Pero yung isa ay naglalarawan ng iyong mapanirang ugali. Palaging bigo, mapanirang puri sa kapwa, at sinisira ang ibang buhay, at iniisip ang sarili lamang kabutihan. Meron pong nagtanong kung paano ang kanyang buhay ay magiging maayos sa kanyang struggle. Ang sagot, kung alin sa dalawa ang palagi mong pakakanin, ay siyang magwawagi. Ang ibig sabihin kung anong aalagaan mo doon sa wolf na nasa iyong loob. Habang sinusunod mo ang Panginoong Hesus, ay pinakakain mo ang mabuting wolf sa iyong kalooban. At siya ang magiging matagumpay sa iyong buhay. Dr. Charles Stanley observes, we know we should avoid a certain place, but we go there anyway. Di ba? May mga lugar na dapat ay iwasan natin bilang tayo ay mananampalataya. Pero nasusumpungan pa rin natin ang ating sarili na pumupunta doon. We recognize a personal weakness for the particular activity, but we tempt ourselves anyway. Meron pong mga aktibidad na hindi natin dapat ginagawa. Pero, natetempt pa rin tayong gawin yung mga aktibidad na yon.
And sometimes, pinaplano pa natin kung paano natin gagawin. To put on. How often do we fall into sin because we plan for it, no? To put on the Lord Jesus Christ carries the idea of making Jesus a part of everything you say or do. No? In everything we do, whether we eat or drink, do it all for the glory of God. Like a comfortable piece of clothing that you wear all day, Jesus wants to join your decision-making process. Tandaan po natin mga kapatid, ang ating Panginoong Hesus ay gusto tayong tulungan sa lahat ng ating pagdidesisyon. Para po sa ating conclusion mga kapatid, our Lord Jesus Christ wants to be Lord over our singleness or our marriage, over our career and free time, over what you hear and watch. By the way we live, you reveal that either He is Lord of all or He is not Lord at all. Glory to God alone. Tayo po ay sumandaling manalangin. Dakilang Diyos, aming Ama na makapangyarihan sa lahat, marami pong salamat muli sa mga salita mo na amin pong natunghayan sa umagang ito, O Diyos. Dalangin po namin, Panginoon, nawa po tuloy-tuloy na amin pong may sa isip, may sa puso, higit sa lahat, amin pong may sa buhay ang lahat ng mga salitang ito. Dalayan ko po, Diyos, sa lahat po ng nakatunghay at sumubaybay at magre-replay nitong amin pong live streaming na ito, Panginoon. Dalayan ko po ang kapangyarihan ng iyong salita ay tunay na maranasan sa kanilang buhay, sa kanilang puso, at sa pagtupad nila sa kanilang pagiging mananampalataya. Tuloy-tuloy, O Diyos, dinadalangin po namin ang lahat-lahat ng mga kapatid namin sa pananampalataya sa buong Pilipinas, sa buong mundo, O Diyos. Nawa po, tuloy-tuloy na ilayo mo sila sa anumang kapamakan, anumang kahirapan, anumang gawa ng kaaway, O Diyos. Lalong-lalo na sa banta ng COVID-19 na ito. Nawa po, Diyos, tuloy-tuloy maranasan ng bawat isa ang iyong presensya sa kanilang buhay. At kayo ang maging sanhi ng aming kalakasan sa araw-araw. Tuloy-tuloy na ipagkaloob ang pangangailangan ng bawat isa, O Diyos. At tunay na maramdaman namin na sa anumang amin pong nararanasan, sa anumang COVID-19, o sa anumang pagsubok namin pong nararanasan sa anumang buhay, ikaw pa rin ang may hawak ng lahat-lahat ng mga nangyayari sa aming paligid. You are our sovereign God. You are our most powerful God. You are the all-knowing God. At hindi mo po papayagan na merong mangyari na wala kang kontrol sa lahat. Purihin ka, O Diyos, purihin ka. Ito po ang aming samot dalangin. Sa pangalan ng Panginoong Hesus, ang lahat po'y magsabi ng Amen and Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah.